Reaction video. Ito naman ay tungkol dun sa nanay. Sabi niya ay, hindi ako pumayag na i-lump sum ang SSS ko, kaya minura-mura ako. 61 years old na ako at dating OFW. 2,400 ang hinuhulog ko noon sa SSS. 2,400? Yeah. Ngayon, na nag-for good na ako, pinaprocess ko na ang pension ko. Pero sinabi ng anak ko na i-lump sum ko na lang daw ang pension para pambili ng sasakyan. Hindi ako pumayag. Dahil doon, minura niya ako at nagalit. Ipinaliwanag ko ito lang ang aasahan namin ng tatay niya sa pagtanda. Kaya ayaw kong i-lump sum. Ang dami kong narinig na masasakit na salita mula sa kanya. Ngayon, naguguluhan ako kung tama ba ang desisyon ko o mas mabuti pang sundin ko na lang siya dahil ayaw ko ng gulo. Kahit 18 months na akong walang pensyon kung i-lump sum ko ito. Naku mother, wag mong ila-lump sum yan. Kailangan tatagan mo, okay? Hindi ang anak mo magdedesisyon sa perang pinagtrabahuhan mo, sa perang pinaghirapan mo, ikaw. Hanggat nabubuhay ka pa, hanggat humihinga ka pa, hanggat nandyan ka pa sa mundong ito, ikaw ang 100% na may karapatan sa pera mo, hindi ang anak mo. Ano kung magalit siya, mula hanggang langit, huwag mo siyang intindihin, huwag mong intindihin yung galit niya, huwag mong isipin yung galit niya. Kung gusto niyang bumili ng sasakyan, di bumili siya ng sasakyan, gumawa siya ng paraan. Mag-ipon siya ng para sa sarili niya, hindi yung pipilitin niyang ikaw ang kukunin niya yung perang sa'yo. Napaka-entitled lang anak mo, feeling entitled ng anak mo. Grabe. Ba't may mga ganung tao, no? Naiinis ako sa mga feeling entitled na tao talaga, no? No, ikaw mother, tatagan mo. Huwag kang matakot dyan sa anak mo. Bakit? Pag nawalan ka ba ng pera at ikaw ay nagkaroon ng matinding karamdaman, gagawa yan ng paraan para ikuha ka ng perang pampagamot or pambayad sa iyong hospital bills? Tingnan natin, pag gano'n ang nangyari, kung gagawa yan ng paraan, malamang wala. Baka ang mangyari, benta pa niyan yung bahay ninyo. O, diba? Or ibenta pa niyan kung anong meron ka sa bahay ninyo or sa buhay ninyo para lamang maipangtustong sa pangangailangan mo. Naku, wag mother, tayo mga nanay, alam nyo, kasalanan din mo yan. Siguro, kinonsenti mo yung anak mo na lahat ng gusto niya isinusunod mo, hindi dapat ganun. Kailangan ay magkaroon ka ng boundaries, okay? Kailangan ay magkaroon ka ng, anong tawag dito? Yun nga, boundaries, ang limitasyon na hindi lahat ay oo ka na lang, na hindi lahat ay kailangan sumasang-ayon ka, hindi. Desisyon mo yan at alam mong yun ang nasa isip mo na hindi ka magkakaroon ng pera or pension sa loob ng 18 months. Matagal din yun ha. Ikaw din ang mahihirapan yan. Wag. Kaya wag ka talagang pumayag. Ay naku, grabe. Kaloka itong mga ibang taong anak, ibang mga anak, no? Hindi ba dapat ay magpasalamat sila dahil may magulang sila na nagsumikap at nagtaguyod para sa kanilang mga sarili? Hindi ba dapat ganun? Dapat magpasalamat sila. Ay, maigi naman ang magulang ko ay hindi ko na kailangang intindihin pagdating ng panahon. Hindi ko na kailangang sustentuhan. Hindi ko na kailangang bigyan ng pera buwan-buwan dahil meron silang pera nilang kanila. Hindi ko na dapat pakialaman yun. At pera niya yun, pera nila yun. Nang sa gayon ay may pagkukunan sila ng pera. Dapat ngay ako pa ang magbibigay para sa kanila at mas lalo nilang kailangan ng pera. Di ba ganun? Grabe. Iba din ang isip nitong anak niya. Ay naku, hindi ko kaya yun. Grabe. Pasok na ako at hanggang sa muli. Saka na ulit tayo magchikahan. Ang dami ko na ngayon, chika. Alright, bye.